Naging viral sa internet ang social experiment ng isang American journalist kung saan ang kanyang larawan ipina-photoshop niya sa mga artist mula sa iba't ibang sulok ng mundo para raw siya'y pagandahin. Sa panayam ng GMA News sa kanya, sinabi niyang siya mismo ang nagulat sa resulta ng experiment. Ano nga ba ang tunay na batayan ng kagandahan? Si Leigh Alves on assignment. Unique Agent High, please. Smile. 15 taon nang ito ang ginagawa ni Angie. Pumili ng magaganda. It would really be easier if the skin is clear and then maganda yung teeth and then maganda mag-smile and then yung eyes niya bright, hindi sad eyes. Sa siyensya ng kagandahan, may 4 na katangian daw na karaniwang batayan. Dapat malalim ang mata, matambok ang labi o pouting lips ika nga, matangos ang ilong at mataas ang pisngi o high cheekbones. Ayon sa cosmetic surgeon na si Doc Benjamin, halos iisa ang insecurity ng mga Pilipina, ang ilong. Marami sa atin medyo pango. Pag nireconstruct mo, open rhinoplasty yan, aayusin mo yung bulbous nose na tinatawag, yung sobrang lapad ng dulo ng ilong o pati yung alar niya. 40,000 ang pinakamurang gagastusin para magpa-nose job. Halagang hindi alintana ng marami sa mga naging pasyente niya sa ngalan ng kagandahan. Ang tinatawag na perfect symmetry ay karaniwang nakikita sa mukha ng mga babaeng Caucasian o mga kanluranin. Pero ito nga ba dapat ang batayan ng kagandahan? Sa isang eksperimento, ipinadala ng Amerikanang si Esther Honig ang kanyang larawan sa mga Photoshop artist sa iba't ibang sulok ng mundo para siya ipagandahin ayon sa kanilang sariling batayan. Ang resulta, iba't ibang interpretasyon ng kagandahan para sa iba't ibang kultura. In Morocco, that was one of the most intriguing or insightful pieces that I received. So that really brings into the conversation this element of religious custom, and that's something that I had not anticipated when I started this project. Tumangging magpaunlak ng panayamang artist na gumawa ng bersyon ng Pilipinas dahil sa tingin niya, hindi niya nalarawan ng maayos ang ganda ng Pilipina. Kaya sa tulong ng ilang professional Photoshop artist, ipinaulit namin ang eksperimento ni Esther. Since sa Pilipina, dapat babaguhin mo natin yung kulay. Ang mga Pinay kasi pabilog usually talaga yung mukha, yung pangay niya, and then yung labi niya is medyo hinapalan ko din. Ang resulta, hindi naman mo pinapangit yung babae. Ay, hindi naman siguro. Kasi yun talaga yung ganda ng mga Pilipina. Someone somewhere in the world is going to find you beautiful, and we really can't uphold ourselves to one standard of beauty when there exists so many. pinatunayan sa pag-aaral ng American Psychological Association o APA ang bias ng lipunan sa mga magagandang babae. Ayon dito, mas tinatrato sila ng maayos at mas madali silang makahanap ng pag-ibig. Kaya naman ilan sa mga pangit na katotohanan pagdating sa usapin ng kagandahan ang pilit na binabasag ni Abby. Siya ay may alopecia areata kung saan nalalagas ang kanyang buhok. Na-feel ko yung pagiging ugly. Yun yung talagang masasabi ko na nagkaroon talaga ng time na feeling ko hindi ako maganda. And one of my biggest fears growing up is that I would meet someone and fall in love. Tapos pag nakita niya yung ulo ko, iiwanan niya ako. Noong 2012, napagpasya ni Abby na wag nang magtago sa kanyang mga peluka. Ikaw lang yun eh. Ikaw lang yung gumagawa ng rehas sa sarili mong isipan. Ikaw lang yung magsasabi sa'yo na ang ganda mo or ang pangit-pangit mo. Mayroon siya ngayong The Beautiful Project kung saan kakantahin ng mga kababaihan ang awitin niyang Beautiful. Beautiful. Naniniwala ko ang beauty, hindi lang siya gentle and subtle na titigan mo ako, tignan mo ako, I'm beautiful. Parang ang beauty is lumalaban ako. Kaya kong maging matapang, kaya kong maging matatag. Lumaki tayo sa isang mundong dinidikta ng lipunan kung sino ang maganda. Imahe sa mga magazine na nagpapapangit ng tingin sa sarili. Kailan kaya natin mapagtatantong ang tunay na kagandahay nasa kabuuan ng katauhan? Leigh Alves, GMA News.